Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video is mayroon na naman po akong ituturo ko sa inyo na bago pong kaalaman. Pero bago natin sisimulan ang lahat guys, huwag nyo lang kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot sa aking notification bell para updated kayo sa mga susunod na bago kong videos. So bali, ito na yung rice cooker natin guys. So halimbawa, pag na-plug in natin itong ating rice cooker, tapos hindi siya nag-iilaw dito. So yung una nating gagawin guys is i-check natin yung kanyang AC cord. So ito yung kanyang AC cord guys. So ganito lang yung pagtitest natin sa AC cord. Kailangan pag itinitis natin yung AC cord, nakasagad siya dito guys. So medyo lobat lang yung tester natin. So kailangan nakasagad siya dito. So dito tayo sa 100k kasi lubat yung tester natin. Kailangan nakasagad siya guys, kasi continuity test yung gagamitin natin sa pagtitest. So ganito yung kanyang pagtitest guys, dito sa kabilang terminal niya, tapos dito rin sa kabila. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Ayan siya guys. So dito rin sa kabila, kailangan din na pumapalo yung tester. Yan siya guys. So ibig sabihin guys is okay itong ating AC cord. So ang susunod natin gawin is itong ating rice cooker na guys. Bali binuksan ko na ito. So dito yung kanyang terminal, karugtong ng ating AC cord. Papunta dito guys, sa kabila dito, tapos sa kabila rin ito. So dito sa kabila guys is ito yung kanyang fuse. Kadalasan pag hindi umiilaw guys is itong kanyang fuse. So ganito yung pag-check natin sa kanyang fuse. So ginawan ko lang ng example itong rice cooker ito guys, upang ma-demo natin kung alin ang dapat ititest natin pag tayo ay mag-ayos ng rice cooker. So yung una is yung AC cord, tapos yung pangalawa is itong fuse. Kailangan continuity test rin.
Hirap talaga guys pag walang taga-video. So dito at saka dito yung pagtitis natin sa fuse, yung ating test prod. Ayan siya guys, nakasagad guys. So ibig sabihin is okay yung fuse, kasi good naman itong rice cooker na ginamit natin. Ginawan lang natin ng demo. So pag hindi siya nagre-read dito, yung ating multitester, tulad lang siya ng ganito guys. So ibig sabihin is open itong fuse, pero buo pa itong fuse guys. So pumapalo siya talaga guys. Ayan. So halimbawa naman guys, kung open siya dito guys, is palitan nyo lang ng fuse. So ganyan ang kadalasang sira sa rice cooker pag hindi siya umiilaw. Yung unang i-check is yung kanyang AC cord, baka may nag-open sa kabilang terminal ng kanyang AC cord. And then yung pangalawang steps is dito sa kanyang fuse. So yan lang guys. Kung hindi siya umilaw, so pwede rin siyang hindi umilaw dito sa kanyang switch pag wala ng contact dito guys. Siya guys, pag umilaw naman siya guys tapos hindi siya umiinit, so ibig sabihin is nakatawid yung kanyang kuryente dito guys, kasi umiilaw siya. Buo pa yung kanyang fuse, umiilaw pa siya guys, tapos hindi na siya umiinit. So dito na tayo sa kanyang mga filament. Ito yung kanyang mga filament guys. Ito yung mga umiinit. Pati ito guys, dito. Magkarugtong lang ito guys. Dito magkarugtong lang sila guys. Ito. Pati ito guys. Siya guys, pupunta dito sa kanyang main switch. Itong kabila guys, punta sa main switch. So magkarugtong lang ito guys. So ganyan yung reading niya guys. Hindi na siya sumaga dito kasi may resistance na siya guys. Ito siya. So pag dito tayo guys, magkatulad lang dito guys, magkarugtong lang sila guys, pati ito. Dito tayo. So yan lahat guys. Yung reading ng kanyang filament.
Itong lahat na filament ito guys, pwedeng direct na tayo dito guys. So pag yung mga filament niya guys is example, mayroong isang filament na hindi na pumapalo yung tester dito, so ganito na lang siya guys. So ibig sabihin is sira na yung filament, so pwede nating papalitan yung filament. Katulad dito guys, so yung filament na ito, ito siya guys. So mayroon siyang nakalock dito na pwedeng tanggalin, so pwede nating papalitan. So yun ang mga tips ko about sa mga filament ng rice cooker. Pero kadalasan talaga guys is nasa fuse lang yung sira ng ating mga rice cooker. So yan lang ang video may share ko sa inyo guys. So maraming salamat po sa panonood.